Praise God, praise God. Wala bang palakpak si Lord? Come on, come on, come on, come on. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, tuloy nga po kami po ay magsasaya, Panginoon, sa araw nito. Kami ay iindak, papalakpak, kami ay sasayaw sa iyong presensya, Panginoon. Katulad ni Haring David, Panginoon, kung saan inalis niya ang damit panghari at sa inyong harapan, Panginoon, ay sumayaw na inaakala ng iba na parang nawawala sa sarili, Panginoon. Panginoon, let it be a lesson for us na hubarin, Panginoon, ang pride namin. Magpakumbaba kami sa inyong harapan. Kahit na makita ng mga tao na parang kami ay wala sa sarili namin, doesn't matter, Panginoon. What matters most is we come to your presence and praise you and glorify your name because you deserve the highest praise, O God. So right now, Father God, be with us. Through your Holy Spirit, move in this place, O God. Cure our diseases, O God, kung meron man, Panginoon. Bless our pockets kung kinakailangan, Panginoon. I-bless mo ang mga relationship, Panginoon. At patuloy na pagpalain ng bawat pamilya na bahagi ng COC San Pedro family. Thank you so much for this wonderful worship and fellowship. May we continue to enlighten each other, Panginoon, at patuloy na makapaghatid kami, Panginoon, ng init ng pagmamahal na nagmumula sa inyo, Panginoon. Pupurihin ka namin, dadakilahin ka namin sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin ng pagpupuri. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Ayan, magandang umaga po sa bawat isa na nandito po at inawag ng ating Panginoon para magpuri sa kanyang pangalan. I-share ko lang po sa inyo, ayon po sa mga awit 95 verses 1 and 2, hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kandungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng pagpupuri sa Kanya. Ang talatang ito po ay nagtuturo sa atin ng masayang pagpupuri sa Panginoon na nagpapakita ng pusong punong-puno ng pagpapasalamat at pagsamba sa Kanyang kabutihan at kaligtasan ay pinagkaloob po sa atin. Tandaan po natin sa lahat ng sitwasyon, anumang pagkakataon na nandun tayo, ang Diyos ay nasa atin. Atin po simulan ng ating pagpupuri at pagsamba. Malakas po tayo huwag na sa ating Panginoon o hindi, ipalakpak ang ating mga kamay. Ipakita natin sa ating Panginoon na ang puso natin ay labis na nagagalak.
Ilagay po natin ating presensya sa ating Panginoon. Bigay po natin ang ating buong atensyon sa Kanya habang inaawit po natin ang aming Muna tayong magpangalan na itatanghal, kundi ang pangalan ng ating Panginoon.
itaas ang iyong pangalan sa pinakang nataas, Panginoon. Walang ibang makakakumpara sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, ang pangalan mo nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon. Ng payapang kalooban, Panginoon. Nakagalingan sa lahat na aming karamdaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon, at tinawag mong maglingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon,
salita na ito para ipahayag namin ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, ang aming taus-pusong pasalamat. Hinihiling namin, Panginoon, sa mga oras na ito, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Bigyan po kami ng pusong bukas at yung tenga namin, Panginoon, buksin po ito para sa lahat ng aming mga mensahe na mapapakinggan ngayon, Panginoon, na ito ay ang maging gabay sa aming buhay, Panginoon, at ikaw ay makita ng iba sa aming pamumuhay, Panginoon. Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo po sa araw na ito, Panginoon, ikaw po ang mag-usap sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay aming iniwan sa matamis na pangalan ng Jesus. Muli po isang malaking kagalakan sa puso ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay narito ay nakapag-awit at nagpagbigay ng kalwalhatian sa ating Diyos. Sa oras na ito tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Tulad po ng sinabi dito sa banal na kasulatan, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa bawat oras, araw na nagdaan tayo po ay nakakagawa ng ating kasalanan. Ang nais ng ating Panginoon Diyos ng ating puso, tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya. Balikan po natin ang ating mga sarili kung ano po ang ating mga nagawang kasalanan ng mga nagdaang araw. Kaya bawat sa atin ay inihiling ko po na isuko natin ang ating sarili sa pamamagitan ng panalangin. Kausapin po natin siya at hingi po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang ng makapangyarihan sa lahat. O Diyos na buhay, napakabuti niyo sa bawat isa sa atin. Ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbibigay ng kalakasan. Buhay namin kailanman ay hindi niyo pinagkukulang. Sa lahat ng mga pagsubok, O Diyos na buhay, Ikaw nagbigay sa amin ng kalakasan, katagumpayan sa aming buhay. Salamat, Ama, sa lahat, sapagkat sa lahat ng aming mga pangangailangan, Ikaw ang tapat na buhay, ang iyong mga salita na hindi niyo kami pinagkukulang. Maraming salamat. Ama, narito po kami sa iyong banal na harapan. Ang bawat isa sa amin ay nakakagawa ng mga kasalanan sa araw, sa bawat oras, Ama, na mga kasalanang ito'y naging sanhi upang kami ay hindi naging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Narito po kami upang hihingi po ng kapatawaran ang aming mga kasalanan, sapagkat nais namin na sa pag-alaala ng simbolo na iyong dakilang pag-ibig, kami po ay karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat, dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus, ng gabing siya ay pinagkaluluwa ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin at tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos ng mga hapunan na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Datapat, sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ninyo ang saro, ay hinayagin niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli sa matagal na pagpapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Blessed morning po sa ating lahat. Ayan. Parang nalungkot natin na. Parang nakangiti o. Amen. Pinagpala po ba tayo? Amen. God is good. And all the time, God is good. So, yan po na. Ngayon po ay pagdadako tayo sa ating pagbibigay. Yan. So, sabi nga nung narinig kong mga hamon sa atin dati, ito daw hindi na challenge.
Amen po ba? Challenge mo ba ang pagbibigay sa atin? Hindi na, kasi we are Christian already. Di ba? So, buksan natin ating aklat nga sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Ayan. Yun po yung makikita po yun sa Old Testament, yung 2 Corinthians. Tama po? Sino po ang may Bible dito? And so, parang 2 Corinthians po na andito. Yan, so 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Ayan, so babasahin ko po dito, sinasabi niya dito, sa NLT version, since you excel in so many ways in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasms, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Now, so, Paul remind the Corinthian believers na mag-excel din, hindi lang dun sa pananampalataya nila, hindi lang dun sa pagbabasa nila, kundi pati sa pagbibigay nila. Paul wants them to grow holistically, hindi lang po sa isang parte ng buhay nila dapat ang Gusto niya Apostle Paul na i-encourage yung mga Corinthians na lumago holistically. Ibig sabihin po balance, lahat po dapat lumalago, hindi lang po yung isang parte ng buhay mo lumalago, yung iba napapabayaan. Minsan kasi, at minsan nakikita talagang maging ngayon po sa ating iglesia is maraming Christian ang ganun eh. Lumalago sa ibang bagay man naman, parang hindi na enlightened, hindi na enhance. So ganun din po ang remind ni Apostle Pablo sa atin na lumago tayo. At ang paglago po ay intentional, hindi po siya tawag dito. Kaya mo na, basta nagsisimba na ako, okay na ako dito eh. Kung ang goal natin is makasimba na, hindi tayo lalago. Amen po ba? Pero kung gusto natin lumago, isama natin yung pagbibigay. Amen po? Maganda po kasi na hindi lang yung pananampalataya natin ang lumalago eh. Hindi lang yung pagsasalita natin ang lumalago, kundi pati yung pagbibigay natin. Bakit po? Makita po natin ang perfect example dito is si Jesus Christ. Ano po yung binigay niya? Kanyang buhay na kahit siya ay Diyos, nagpakumbaba na kanyang tao para tayo ay ligtas. Kaya pa natin gawin niya. Ito yung challenge sa atin ngayon. Bilang isang Kristiyano, kaya mo rin bang lumago sa lahat? So, amen po, no? So, ito po yung challenge sa atin na kailangan natin lumago. Hindi lamang sa isang bagay ng natin, buhay na siya. Isama natin yung pagbibigay na. At minsan, napakahirap lumago. Like po, my personal testimony dati is, minsan, gusto ko, pag nakikita ko yung mga, pag may nagbibigay, ang explanation ko dati, sila nga nakapagbibigay ng 1,000. Ako parang hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagbibigay ng 1,000. Pero may natutunan naman ako ngayon kay Pastor, sa sharing namin. Sabi niya doon, pag nabigay tayo, hindi sa amount, based on percentage. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng hindi tayo pare-parehas ng kinikita, hindi din tayo pare-parehas ng hawak na pera. Pero ang pare-parehas tayo, yung percentage ng pera natin. Amen po ba? Amen. Kaya minsan kasi, pag hindi percentage sinitingnan mo, ay, maliit kasi yung ngayon eh. Yung iba nagbibigay, ang dami. Yung halimbawa nga lang sa loob na sinasabi niya doon, dahil mga kusing, pero yun yung pinabuhay niya, binigay niya lahat. Yung attitude, hindi yung amount, yung attitude yung hinihingi doon. At magiging sa atin, dapat maging ganun din tayo. Kung ngayon, nag-struggle pa rin tayo sa pagbibigay, subukan natin lumago. Tama po ba? Amen? Yan po yung hamon sa atin. Sa manalangin po tayo para sa ating offering. Panginoon, kami po yung nagpapasalamat at nagpapambaba, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa paalala mo ulit sa amin, Panginoon. Unang-una, hindi na challenge yung pagbibigay natin sa inyo. Ang pangalawa, Panginoon,
yung nabago kami sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi lamang sa pakikinig ng mga salita, kundi lahat ng aming aspeto ng aming buhay dapat i-excel namin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. And for all the blessings, for ito mga tithes namin, Panginoon, mga offering namin na ibibigay namin sa inyo, Panginoon. I-bless mo pa ito, Panginoon, para magamit namin, Panginoon, para sa inyong paghayag ng mga salita. Higit sa lahat, Panginoon, para magamit namin sa pag-maintain ng aming worship hall, Panginoon. I pray also, Lord, na bless us, Panginoon. Bless us holistically din, Panginoon. Hindi lamang yung isang parte ng aming buhay, hindi lamang finances, but including health. Lahat-lahat na po, Panginoon. Wisdom, health, at yung pagsasalita namin, Panginoon, paghahayag namin ng mabuting balita, palaguin niyo kami sa lahat ng areas na ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa challenge mo na ito sa amin. Salamat sa buhay na binigay mo na kahit ikaw ang Diyos, nagpakumbaba ka para sa amin. Salamat for the gift of salvation to all of us. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Magmula pa sa ugat ng
maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Is God? Amen. God is good? And all the time. God is good. Okay. It's a great opportunity po na makapag-share tungkol about handling our personal finance po. Isa pong malapit sa puso ko po itong topic na to. Pero bago po tayo mag-proceed sa pagkaaral po ng salita ng Diyos tungkol about handling our finances po, naranasan niyo po ba pag nagbukas kayo ng wallet, tapos pagtingin niyo walang laman? Di ba madalas yun? Lahat naman tayo nakakaranas nun. Yung pagbukas mo, anong nangyari? Ba't walang laman? Madalas po sa akin nangyari yan. Kaya nung magkaroon po ng pagkakataon ako makapag-abroad, last 2007 po, nag-grab ko na po yung opportunity na yun. Natandaan ko po nung bago po mag-abroad, kinausap ko pa si Pastor Punon. Nagpa-counsel po ako sa kanya kung tutuloy ko ba o hindi ang pag-abroad na yun. Gumawa pa nga ako ng listahan pros and cons. Pero talagang lumabas po, mas marami ang pros. Konti lang po yung cons. Kaya, noong July 20, 2007 po, nagpunta po ako ng UAE. Ayan po yung picture ko noong July 20, 2007, na nasa airport ko o hinatid po kami ng pamilya ko. Batang-bata pa. At mahirap po talaga mag-OFW, hindi po basta-basta yun. Pero nanalo na po ako sa UAE, 2007 po yun, birthday ko pa po noong July 20. Nanalo po ako sa UAE, malayo sa pamilya. First time po mag-abroad po, nakapagbigay pa naman po ako, nakapagpapadala po ako ng remittance po. After a few months, syempre nag-adjust pa po. Pero napansin ko po, kahit ako'y nalo na sa UAE, medyo malaki ng sahod po, nakapagpapadala remittance, madalas pa rin po na nakikita ko, pag tingin ko sa pitaka ko, wala pa rin naman. Nakapagtataka, malaki na sahod ko, pero wala pa rin naman yung pitaka ko. Ano nangyayari? Bakit ganun? Nagtatides naman ako, nag-o-offering naman ako, pero bakit ganun? Hindi naman, parang laging kapos, minsan nga negative pa. Kaya nung patuloy ko po yung pinag-aaral, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Bakit laging kulang? Kasi po pala, mali yung priority ko. Hindi po pala tama yung focus ko bakit ako nagbibigay. Kasi po sa atin, pag nagbibigay tayo, na-expect natin ikapalit po yun. Which is hindi po. Nagtatize ka nga, nag-o-offering ka,
Anong motive mo? Kung ang motive mo, magbibigay ako Lord, bibigyan mo rin ako. Mali po yun. Ang pagka-tithes po is, at saka pag-offer is magkaiba pong bagay yan. It's more of our worship. Pero noong 2018 po, after 10 years stay sa UAE po, nabigyan po ako ng pagkakataon na maka-attend ng Money Talk seminar po. Akala ko dati networking yan. Pero nung tinignan ko po yung mga tinuturo do sa money management talk na yun, inline po pala siya sa biblical principles po. Kaya ngayon pong araw na to, ngayong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is biblical advice on how to handle our money properly po. Pero bago tayo magsimula, doon tayo po muna yung manalangin. Diyos among nasa langit, Panginoon Diyos, Lord God, maraming salamat po for this wonderful day, Panginoon Diyos, na pinagpala niyo po ang bawat isa na maka-attend po sa gawain niyo, Panginoon Diyos. Lord, salamat po sa oras na to upang kami magkausap-usap, mag-aaral tungkol paano po mag-handle ng inyong pera na pinagkatiwala niyo po sa amin. Nawa po, Lord God, lahat po ng hindrances na binabato ng kalaban, tanggalin niyo po, Panginoon Diyos. Nawa po, anumang distraction na ginagawa ng kalaban, Panginoon Diyos, individually and sa church po, pakiribog po, Panginoon Diyos. Maging focus po kami sa salita po ninyo, maging focus po kami sa pag-aaral po ng biblical principles po, at nawa po, Lord God, anumang hindrances nakikita nyo sa puso namin, patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Maging open po kami sa leading po ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Lord, override the preparations po. Kayo po ang manguna, kayo po ang magsalita. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayon po umaga to, pag-uusapan po natin biblical financial advice on handling money properly. A little background there, bakit po ako nagkaroon ng ganitong pagmamahal po sa salita ng Diyos tungkol sa pagbibigay po at pag-handle po ng pera. Kasi po, ang magulang ko po is parehong government employees po. Nabubuhay kami sa utang. Ngayon po, kailangan matigil na po yung cycle na utang po para mabuhay po na mabuhay po. Kaya kailangan po natin pag-aralan dito paano natin mababago yung buhay po natin pananalapi na nakabase po sa salita po ni Lord. Ngayon, bakit natin kailangan pag-usapan ng pera? Kasi sa Bible po, money and possessions are the most mentioned topics po. Kung makita po natin dyan, ang Panginoong Jesus po natin talk greatly about money po. 16 out of the 38 parables were concerned with how to handle money and possessions. In the Gospel, an amazing 1 out of 10 verses, 288 in all, deals with the subject of money. And sa Bible po, meron 500 verses about prayer, less than 500 verses about faith, but more than 2,000 verses on money and possessions. So kung makikita nyo, ang Bible po hindi tahimik sa pera. Sa maraming simbahan po na conservative, hindi po masyadong pinag-uusapan ng pera. Kasi po, sensitive yung topic na yan. Pero kung titignan nyo sa Bible, open ang Panginoon Diyos sa pag-uusap po tungkol sa pera at saka sa possession po. Bakit? At tingin po ba natin mas mahalaga yun kesa prayer and faith? Hindi po. Mahalaga po. Kasi ang pera po, tsaka possessions, ito yung mga greatest obsession natin eh. Tanggapin man natin o hindi. Kahit tayo nagpapakahirap, magtrabaho, mag-business, pumapasok tayo more than 40 hours a week para makapag-accumulate tayo ng pera. Bakit? Kasi gusto natin magkaroon ng maraming pera. Magkaroon tayo ng maraming ari-arian, magkaroon tayo ng maraming properties. Kung titignan po natin, kaya pinag-usapan natin ng pera, para malaman natin yung distinction. Saan ba nakafocus ang pagbibigay natin? Saan ba nakapag-focus ang pag-serve po natin? Sa pera po ba? Kung makikita po natin sa 1 Timothy 6:10, nakalagay po dyan, for the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sa sobrang pagmamahal po ng tao sa pera, yan po nangyayari, yan po nagmumula yung ang ugat ng kasamaan po. Money per se is not the
It's not evil. Money is a tool. Pero katulad ng anumang tool po yan, kung paano nyo gagamitin, malalaman nyo siya mabuti ba or magawa po. Ang isang martilyo, pwedeng panggawa ng bahay, pwedeng makamatay po ng tao. Ganon din po ang pera. Ang pera pwedeng magpagana ng buhay, pwedeng magpasama ng buhay. Kaya yung pagmamahal po sa pera, mali po yun. Tool lamang po ang pera. Kaya kung titignan po natin sa Tagalog version po ng 1 Timothy 6:10, sinabi po dito, kasi ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya nalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Nagkaroon ng maling priorities po ang tao. Ngayong umaga po ito, itutuloy po natin dito yung topic na inimbasahan po ni Pastor po tungkol sa pag-handle po ng pera. Pero ngayon po, magpo-focus tayo sa 4 na points lamang po. Para malaman natin paano ba natin i-handle po yung pera na pinagkatiwala po sa atin ni Lord. Unang-una po, pag-aaralan po natin dito that we are stewards of wealth. Ikalawa, avoiding debt and living within means. Ikatlo, giving generously and wisely. At ika-4, planning for the future po. Yan po yung 4 na topics pag-uusapan po natin. Unahin po natin dito, we are stewards of wealth. Now, in our study, we should understand that we are not the owners of everything that we have, including our money. Yung damit na suot natin, yung cellphone na hawak natin, yung tablet na hawak natin, yung kotse dinadrive natin, lahat po yan, hindi po natin pag-aari po yan. Lahat po yan ay binigay na po sa pinahiram sa atin ng Diyos. Yung po ang tamang term, pinahiram. Pinagamit sa atin ng ating Panginoon po yan. Katulad nga po sa sinabi sa Deuteronomy 10:14, behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens, the earth with all that is in it. So lahat-lahat ng nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, lahat po yan pag-aari po ni Lord. Wala po tayong pag-aari ni gahigla. Lahat po yan ay kay Lord. Si Lord ang may-ari po ng lahat-lahat. Makikita rin po natin yan sa Genesis 1:26-28. Sinabi po dyan, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps in the earth. 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. 28, and God blessed them, and God said them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. So makita po natin dito, highlight, have dominion. Ano magsibi natin pag have dominion? Tayo ay ginawa ni Lord in His own image. Kamukha tayo ni Lord, kaya hindi tayo maniniwala na hindi na pangit tayo. Dahil kinahulma tayo kay Lord eh. Kung ang itsura natin, dinisign talaga po ni Lord yan. At tayo, dahil nilma tayo niya sa kanyang wangis, tayo ay nasa lupa bilang kanyang representative po. We represent Christ sa lahat tayo kung saan po tayo naroon. Sa office po natin, sa school natin, sa trabaho po natin. At bilang representative po niya, tayo ay binigyan niya ng responsibility. Ito to govern and control or have dominion sa mga resources na nasa paligid po natin. Technically, tayo ay mga managers po. Managers po tayo ng mga resources na pinagkatiwala po ni Lord. Yung lahat po na nasa atin, kahit yung talent natin, yung skills natin, capacity po natin, we are managers. Binigay po yan ni Lord, pagyamanin po natin. Kaya sabi niya nga, hango sa wangis po niya. At yung sinabi diyan, have dominion. I-manage natin. Ang problema kasi po sa atin, na-exploit po natin eh. Pag sinabi natin managers tayo, di po pa ang duty ng sa manager is
magkaroon ng paano papalaguin yung business. Isa sa duty ng manager po yan, paano magiging productive po. Kaso ang problema po sa tao, ine-exploit po. Sa halip na maging productive, inuubos. Hindi marunong mag-replenish, hindi marunong paano paikutin. Ganun po nangyayari sa buhay po natin. Kaya yung mga nakikita natin nangyayari sa environment, dahil po sa kagagawan po natin yan eh. Dahil nauubos ang pera natin, dahil sa kagagawan din po natin. Hindi natin po properly na ma-manage po. Tandaan po natin, we are managers, we are not the owners. Si Lord lang may-ari po ng lahat-lahat ng mga bagay na yan. We are stewards, we are entrusted with resource to manage for His glory. Kasama po ang ating financial decision po. Kasi po, our financial decision reflect our understanding of God's sovereignty po. Sovereign si Lord. Sa Bible po, meron nung isang kwento tungkol sa isang mayaman po. Na ang tingin niya, sa kanya lahat ng galing yung mga pagsisikap na yon. Makikita po natin yan sa Luke 12:16-21. Ito po yung kwento ng mayaman na lalaki. Ang sabi po dyan, tapos nagkwento si Jesus ng parable sa kanila. May isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Naisip niya, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng mga hinarvest ko. Alam ko na. Ipag-iiba ko ang mga bodega at magpapatayo ng mas malaki. Kung titingnan po niyo, sarili lang niya iniisip niya. Siya dumidiskarte. Nakapag-harvest na ako, marami na akong kinita. Anong gagawin ko? Siya umidiskarte, siya nag-iisip doon. Sabi niya, patuloy tayo sa 19, tapos sasabihin ko sa sarili ko, aswerte mo talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Kaya mag-relax ka na. Kumain, uminom at mag-enjoy. 20. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, bobo, mamamatay ka ngayong gabi. Sino ngayon ang makikinabas sa mga pinaghirapan mo? Ganyan ang mangyayari sa mga nagpapayaman sa sarili nila, pero mahirap naman sa harap ng Diyos. Makikita natin paano dumiskarte dito yung mayaman. Kasi mayaman siya, matalino siya eh. Nakapag-accumulate siya, nakapag-harvest siya. Akala niya through his own effort na nagawa niya yung mga bagay na yon. At umisip siya ng paraan. Ipapag-iba ko yung bodega ko, magpapagawa ko mas malaki. Kung mapapansin niyo, puro siya. Hindi man lang siya nagdasal, nagpasalamat kay Lord, at humingi ng tulong, ano Lord ang gagawin ko? Masyado na maraming na-harvest ko. Paano ko to may share sa iba? Paano ko to mas mapapalago pa para mas marami pa makinabang? Hindi, sinarili niya. Mag-enjoy ako, chill na ako, okay na ako eh. Pero sinabi ni Lord, mamamatay ka ngayon. What if gano'n ang mangyayari sa atin kung hindi natin minamanage ang pera? What if something happens to us? Sino makikinaban ang pinaghirapan po natin? Technically, ang mangyayari po doon, pag gano'n nangyari, kukunin ng gobyerno po yan. Legal po yun. So gusto niyo po ba ang makinabang sa pera niyo ang gobyerno o yung mga mahal niyo sa buhay? Kasama po sa pagpaplano natin ang tinatawag natin dito succession of wealth and estate planning po. Pero sa iba na pong pag-uusap po yun. Ngayon po muna, pinag-uusapan natin dito, sino ba ang may-ari ng resources natin? In-establish po natin si Lord ang may-ari. At tayo ay mga stewards na po niya, tagapangalaga. Ngayon naman po, how do we avoid debt and living within our means? Paano tayo makakaiwas utang at mabubuhay tayo doon na sa buhay na dapat po sa atin? Pero a disclaimer po, merong good debt tsaka bad debt. Ang iniiwasan po natin dito yung bad debt po. Ang good debt po, pag umutang ka, halimbawa, gusto mo mag-business, umutang ka para sa business mo, mag-i-invest ka, ang kikita, ang interest ng utang mo is 4%, pero ang kikitain mo naman sa business mo is 6%, okay na yun. Kasi may 2% na kita. Pero kung di uutang ka para sa luho mo lamang, ay ibang usapan na po yun. Bad debt na po ang tawag doon. Kasi debt, kapag sinasabing debt or utang,
is a money owed to a person or a business. So mapatao or mapa-business yan, may utang po tayo. Sino sa inyo walang utang? Wala kang utang, Brad? Halo ka. Ayos yan. So lahat po, 99% may utang, isa lang po walang utang. Nakaka-bless po yun. Brad, paano mo nagawa yan? Turo mo nga kami yan. Mahirap yan. Kasi sa mga taong umuutang, tayo po, typically umuutang tayo kasi meron tayong gustong delay na isang bagay. Pero at that point in time, wala po tayong pera. Kaya uutang tayo. Pero ang problema, tama ba yung pag-utang natin? Ngayon po kasi, sa panahon natin ngayon, napakadali na umutang. May Gcash ka, madali ka umutang. G-loan na yan. Ilang minuto lang, darating na. 50 mil, 20 mil, dyan na. Ilang pindot lang. Na sobrang dali po natin umutang ngayon, hindi natin nalalaman na babaon na tayo sa utang. Kasi dating application ngayon, mapa-Gcash yan, mapatala, mapa-anumang lalabasan mga utang, yan dali na. 20,000 ang dali, makakautang ka, isang iglap lang. 50 mil, madaling umutang. Ganon kahit kadali ng umutang, kaya ganon din kadali na malubog tayo sa utang. Now, we have to remember that debt is not similar to a bill. Ang utang po kasi may interest. Ang bill po kasi, or yung babayaran natin, pag hindi mo pinayaran, kung sa kuryente, mapuputol yung kuryente. Pero pag utang po yan, debt yan, nag-accumulate po ng interest yan. Palaki ng palaki po yan. Kaya huwag natin ikumpara ang debt sa mga bills na nakukuha po natin. Ingatan po natin yung mga utang po. Di ba pangalan debt parang katulad na ng kamatayan po. Kaya ingatan po natin yan. Mag-ingat tayo. Kasi pag meron po tayong utang, sinasabi sa Proverbs 22:7, nakalagay po dyan, the rich rules over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Pag may utang ka sa isang tao, alipin ka ng tao yan. For example, may utang ako kay Pastor Rodel, malaki utang ko sa kanya. Pag sinabi ni Pastor Rodel, Brother Marvin, pumunta ka sa ganitong lugar, hindi ako pwede tumanggi. Kailangan mo pumunta ron. Pag sinabi ni Pastor Rodel, Brother Marvin, kailangan ko hiramin ang sasakyan mo. Wala akong choice, ipapahiram ko yung sasakyan ko sa kanya. Kasi may utang ako sa kanya. Kasi pag hindi ako umutang, pag hindi ako sumunod sa kanya, baka lakayan niya interest. Baka silinin ako agad. Mahirap po yun. Kaya sinasabi diyan, the rich rules over the poor, and the borrower is the slave to the lender. Kaya kung kanino ka may utang, slave ka niyan. Alipin ka niyan. Wala kang choice. Susunod ka at susunod ka sa gusto niya. Or else, sisingilin ka. Or kukuha ng collateral sa'yo. Mahirap po yan. Kaya hanggat maaari, umiwas tayo sa mga bad debts, mga maling pagkakautang po. Kasi pag tayo ay walang utang po, imagine wala kang utang. Ang gaan ng buhay mo. Ang baba ng monthly expenses mo. Mas magaan ang cash flow. Kasi wala kang utang eh. Makapag-focus ka sa mga savings at saka daily living expenses mo. Pag wala kang utang, kahit linggo din po ay lumabas ng pamilya mo, kumain kayo sa labas, okay lang. Kasi maganda yung cash flow mo eh. Walang pumipigil na utang sa'yo. Yung para bang, ay, bibili ako ng ganito, para ay, hindi, utang ako ay ganito. Kailangan ko siyang bayaran. So, halip na ini-enjoy mo yung pera pinaghirapan mo, iniisip mo agad yung utang. O kaya naman, ay, patrenda na, magsasahod na. Ako, kailangan ko na magsubi para pagbayad ko sa utang. Di ba, hindi mabigat siya pakiramdam niyo? Samantalang pag wala kang utang at nandiyan niya sa sahod na, may lalabas ko na naman pamilya ko, makakakain na naman kami sa labas. Di ba, mas maganda yun? Mas masarap ang gising mo. Wala kang iniisip po. Kasi, mas meron, pero sa Bible, meron magandang utang. Nakalagay po yan sa Romans 13:8. Sinabi po dyan, owe to one anything, owe to no one anything, except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. Yan ang pinakamagandang utang na inaalaw sa Bible. Loving one another. Di ba mas magandang utang na ganyan? Mahalin mo yung kapwa mo.
Yan ang utang mo sa kanya. Minamahal mo siya. Hindi literal na pera. So hanggat maaari po, huwag tayong uutang dahil sa luho po natin. Huwag tayong uutang dahil baka tayo malubog po sa utang. Ikalawa, we have to live within our means. Living within your means is when your spending and saving is less than or equal to your income. Living within your means can look like delaying a large purchase until the later day when you have earned enough money to pay for it. Delayed gratification po. Huwag tayo masyado nagmamadali po. May technique nga po tinuro niya si Chinky talaga kung paano maiiwasan po yung living within our means. Pag meron kang nakita isang bagay sa grocery o sa supermarket na gustong-gusto mong bilhin, huwag mo muna bilhin agad. Balikan mo siya after 7 days. Tingnan mo kung naroon pa rin yung urge sa puso mo na gusto kong bilhin to. Kung naroon pa rin, i-weigh mo pa rin. Needs ko ba to? Or wants ko ba to? Pag binili ko ba to, sino makikinabang? Ako lang o buong pamilya ko? Pag binili ko ba to, anong mangyayari? I-weigh mo yung consequences po, pros and cons, at kung talagang kailangan na kailangan po. We have to live within our means po. Kasi ngayon, totoo lang, mahirap ang pera. Hindi ganun kadaling kumita po ng pera. Kaya sinabi nga po dito sa 1 Timothy 6:6-10, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing with this, we will be content. 9. But those who desire to be rich will fall into the temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. 10. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through these cravings that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So yung love of money sa sobrang pagmamahal sa pera. What if sa pagmamahal ng Lord ang ating ang inuubos po yung pera, yung buhay po natin, mas productive pa po tayo. Kasi sa totoo lang, tayo po kasi mga tao, meron kaya tinatawag ng FOMO, o fear of missing out. Pag may bago, gusto natin meron tayo. Like yung nabalita po sa ngayon, meron pong isang babae, sobrang gusto niya magkaroon iPhone 16. Nagtiis siyang pumila for 2 days. Pero una-una siya, sa kanya 001 na iPhone 16 na bago labas. Yes, meron siyang iPhone 16, pero nagtiis siya na ganun katagal na panahon, 2 days siyang pumila. Just imagine yung hirap na yun. Hindi ko naman hinuhusgahan yung tao, pero siguro naman meron siyang kakayahan. Lagang gusto lang siguro magkaroon ng iPhone. Pero what if, sa sobrang gusto mong magkaroon ng iPhone, is nasasacrifice mo naman yung kalagayan ng family mo. Para hindi worth it naman. Sabi nga isang article is, it is okay to spend occasionally as long as you have saved consistently. Hindi tayo binabawalan ni Lord na bumili. Pwede tayo bumili, walang problema. Pero kailangan, huwag naman madalas. Mas maganda kung madalas tayo nagsisave. Okay di bumili, pero occasionally lamang po. Yan tanda po natin sa living within our means. It's okay to spend occasionally as long as we save consistently. Now, how do we strategize our budget and managing our expenses? Kasama rin po yan sa pag-uusap po tungkol sa financial management po. Now, bago tayo pumasok, kailangan matutunan natin yung tamang pagbabudget, which is na-discuss po sa atin ni Pastor Rodel last week. Kasi kailangan po natin mamap kung saan napupunta po yung pera po natin. Kasi baka tayo matulad doon sa video dapat kanina, pagbukas wala nang laman yung pitaka. Dapat alam natin kung saan napupunta po yung pera po natin. Sabi nga po dito, a budget is a spending plan based on income and expenses. In other words, it is an estimate of how much money you will make and spend over the certain period of month or year. Meron pong dapat na budgeting strategies na pwede natin matutunan po.
Nandiyan po yung 50, 20, 30 budget. Pay yourself first, zero-based budget, envelope budget, 10, 20, 70 budget. Pag sinabi ng 50, 30, 20, 50% of your net income should go to your needs. 20 should go to your savings, and 30 should go to your wants. Pag sinabi natin, pay yourself first, mag-a-allocate na tayo ng isang budget na automatic i-debit po from our sahod papunta sa ganitong klaseng savings, papunta sa ganitong klaseng investment po. Tapos po, yung matitira, pwede natin gamitin na po yun. Ano mang pangangailangan, pambayad ng utang, or yung mga kailangan natin sa bahay po. Pag sinabi namang zero-based budget, every single peso na kikitain po natin, merong specific expense po. Na talagang matitira sa ating zero. Yan ang zero-based budget po. Pero maganda rito, alam mo kung saan pumunta yung pera mo. Hindi ka magtataka, hindi ka matatapag saan pumunta yung pera mo. Tapos yung ika-apat, envelope budget. Marami pong gumagawa nito. Pag sinabing envelope budget, merong allocated na envelope or spreadsheet na naka-allocate doon pera mo, yung kikitain mo. For example, automatic mayroon yung envelope ng tithes. Pagdating ng sahod mo, automatic o competent, 10% pupunta sa envelope na to. O literal na envelope ilalagay po natin doon. Yung pera po natin. At ang pinakamaganda po sa budget yung 10, 20, 70. Automatic 10% tithes, 20% sa savings and investment, and 70% sa mga bills sa mga expenses po. Yan po ang sinusunod namin, yan po yung tinuturo namin about sa financial management po. 10, 20, 70 budget po. Kasi si Lord, nire-recognize natin na siya ang source ng pinanggalingan lahat ng kakayahan po natin. Kaya automatic po, ang usapan mo dito hindi sa neto, kundi sa gross po. Pag sa gross po kasi, siyempre po pag neto mas maliit, pero pag sa gross mas malaki po. It's a challenge for all of us po. Ang pagka-tithes po kasi, it takes discipline and it takes courage po. Malakas ba ang loob mo, mag-aalugad ka ng 10%, tatanggalin mo sa sahod mo para bigay mo sa simbahan. Pero kung ang faith mo, nananalig ka kay Lord na magagamit ito sa kalalawin na salita po niya, walang problema, 10%. Ibabalik yan ni Lord, siksik-liglig at umaampaw pa po. Now, as we give, we have to give generously and wisely po. We are to give generously. Nakalagay po yan sa 1 Timothy 6:17 to 19 po. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust with their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly give us the need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasures as a good foundation for the future so that they may experience true life. Ang pagbibigay po kasi, huwag tayo maging stingy, huwag tayo maging kuripot po. Maging wise tayo sa pagbibigay po. Ang pagbibigay po kasi ng wise, yung magbibigay ka, alam mo yung pupuntahan. Hindi porket merong humihingi sa'yo, ibibigay mo na lagi sa lahat sa kanya. Kailangan alamin mo, ano bang purpose? Bakit ka magbibigay? Bakit ka humihingi? Kung ito ay para sa layaw lamang, kailangan po, huwag natin silang bigyan kasi kinukonsinti po natin sila. Tayo po as a matured, kahit sabihin natin matured na tao ka, hindi ka basta-basta magbibigay. How much more kung Kristiyano ka? Kasi kung gagamitin lang sa hindi maganda yung pera po yun, mas mabuti huwag mo nang bigyan po yung tao. The wicked borrow and never repay, but the godly are generous givers. The godly are generous givers po. Pag nagbibigay po tayo sa simbahan, dapat generous po tayo. Ibigay po natin the best. Kasi binigay ni Lord the best para sa atin, which is our Lord Jesus Christ po. Mahirap sa simula, pero pag nakita mo yung concept, bakit ka nagbibigay, magbibigay ka out of your love towards Christ po. Dahil minahal ka niya. Yung po titingnan natin kung gano'ng ka-generous si Lord, dapat gano'n din po tayo ka-generous po sa pagbibigay po. Sabi nga po dito sa tithing and significance, na-discuss po din ni Pastor Rodel last week sa Malakay 3:10.
Bring all tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you won't have enough room to make it in. Try me, put me to the test. Yan na yung verse sa Bible na sinasabi, subukan mo. Kundi, bubuksan ko, durungawan ng langit po. Minsan lang mag-challenge si Lord. I-grab mo na. Huwag mo nang palampasin. Hindi mo na makukuha yung ganyan challenge. Kasi, ang pagbibigay kay Lord ng tithes natin at offering is a wise decision po. It's an investment for the future. Maaaring hindi mo maranasan yung investment na yon, pero yung salita ni Lord, mapapalawig mo, may tuturo sa ibang tao. Yung pagbibigay po natin ng tithes dito sa simbahan po, ginagamit po yan para ma-maintain po itong lugar na to at para magamit po para sa pag-minister, may minister po sa ibang tao po. At syempre po, pagsuporta po sa ating butihing pastor tsaka po sa nangangailangan dito sa church po. Now, sa pagbibigay po kasi, meron tinatawag na wise giving practices. Meron po dyan ito na wise giving practices na makikita natin sa 1 Corinthians 16:1-4. And focus on verses 2 and 4 for this po. Sabi dyan, now about the collection for the Lord's people. Do what I have told you, to the Galatian church to do. On the first day of each week, naka-underline po yan ha, on the first day of each week, you should set a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them to your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany po. So tingnan po yung mga nag-underline po doon sa verse 2. On the first day of every week, ang tawag po doon is yung regular giving po. Nagse-set aside na siya. First day of every week. Tapos doon, each one of you, yung tinatawag na participatory giving. Ikatlo, you should set aside a sum of money. Intentional ang pagbibigay. Intentional giving po. Keeping with your income. Proportional giving po. Inabanggit po ni Pastor March kanina, hindi po nangangahulugan malaking binigay kang isang tao, is dapat tumbasan mo na, is the percentage po. In keeping it with your income. Susunod dyan, saving it up so that when I come, or tinatawag natin anticipatory giving po. At 6, no collection will have to be made for effective giving. At ikapito, accountable giving po. When you are approved, send them with your gift. So sa pagbibigay po nila po ura-urada to. Pinag-aaralan po yan. Sineset aside po yan. Nag-a-allocate po tayo ng funds sa pagbibigay po. Katulad sa pag-i-invest, hindi mo ilalagay ang isang investment mo sa isang basket lamang. So sa pagbibigay po, katulad ng investment, hindi po natin ilalagay sa one basket lang ang investment po natin. Kasi once na masira po yung basket, lahat ng investment natin sabog po yan. Dinadiversify po natin. Ganon sa pagbibigay din po. May kanya-kanyang allocation po yan. Iwasan po natin din yung impulsive spending. To avoid impulsive buying, we must first plan on what we need to buy. Pag po tayo pupunta sa grocery, kailangan po, nakaready na po yung listahan na bibiliin po natin. Kasi naka-budget po tayo eh. Naka-allocate na po yung pondo po natin. Nakalagay nga po sa Proverbs 21:5. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts leads to poverty. So dapat po sa pagbili natin mga bagay-bagay, lalo na ngayon, malapit na December, mamimili tayo ng mga regalo sa mga inaanak po natin. Kailangan nakalista na po. Okay, ganito kay kumare, kung kumpare, ito ang budget ko, ito ang bibilin ko. Kung nakaplano na po yan, mas madali na po yan ang pagbili. Mas madali na po mag-allocate ng budget po. At ika-apat po, planning for the future. Ito po ay napakahalaga po para sa atin. Hindi lamang po sa bata, kundi sa matanda po. Pareho po yan. Dahil meron dalawang constant sa mundo.
Ang dalawang concept sa mundo is, we are to pay tax and we are going to die. Dalawa yan, constant yan. From the moment na tayo pinanganak sa mundo, may tax na tayo. Nagbabayad ng tax sa magulang natin. Pinaparehistro tayo sa munisipyo yung pag-aanak natin. Pag namatay tayo, itatax tayo ng BIR. Estate tax. Hindi makukuha ng mga mahal mo sa buhay ang mana hanggang di bayad ang estate tax. At ikalawa, mamamatay at mamamatay tayo. Kaya kailangan pagplanuhin natin po ang ating future po natin. Kahit na matanda na tayo o bata tayo, tingnan natin ang future, ano ba mangyayari po sa atin. Naniniwala tayo that God will provide. Totoo po ba? Pero, as manager po ng stewards ng mga resources po ni Lord, we need to know how to plan for our future. Kasama po sa pagmamanage yung forecasting. Alamin mo mangyayari sa kinabukasan. Anong mangyayari i-foresee mo, pagpaplanuhan mo. As responsible stewards, we must also know how to transfer our wealth to our younger generation. Kasama po sa estate planning na hindi porket mayaman na ako, titigil na yaman sa akin. Kailangan may transfer ko to sa mga anak ko, sa maging ako ko. Hindi pwedeng titigil lamang ko sa akin. Kasi nakalagay po sa Bible, Proverbs 13:22. Good people leave an inheritance to their grandchildren, but sinners' wealth passes to the godly. Biblical po yan, yung paggawa ng testamento at saka will po. Kung sasabihin mo, wala akong yaman anong papamana sa anak ko? May paraan po dyan. Kumuha ka ng insurance worth 1 million, 2 million. Pag namatay ka, mayaman ang anak mo, may 2 million. May paraan po mga bagay na yan. Ang pagpaplano po sa future po. Hindi po natin pwedeng dahilan, Lord, wala akong pera. Anak, may talent ka, may skills ka. Gamitin mo yan para magkaroon ka ng pera. Huwag mo sayangin ang resources na meron po tayo. Lahat tayo pinagpala po ni Lord po niyan. The wealth that we are managing should be transferred to the next generation. Pero sabi din ng Bible, the Bible has warned us not to trust in accumulated wealth. Trust God in implementing a strategy. And trust God instead of your strategy. Ulitin ko. Trust God by implementing a strategy and trust in God instead of your strategy. This is a biblical balance po. Yes, merong strategy para yumaman. Pero huwag ka magre-rely doon. Baka matulad ka doon sa mayaman na nagpag-iba ng bodega pero mamamatay din pala. So magtiwala ka kay Lord. Sabi nga dito no matter how much wealth we accumulate or lose, always keep that Luke 11:3 attitude. Give us day by day our daily bread. Ang tinuro po sa atin ni Pastor Rodel, paano ka magkakaroon ng pera? Hindi ka naman humingi kay Lord. Paano ka kikita? Humingi ka ba kay Lord? Sabi nga, give us our daily bread. So araw-araw tayo humingi sa Kanya. Hindi masamang humingi kay Lord. Gusto nga po niya yun. Kaya nga sinabi sa Bible, give us our daily bread. Okay na humingi. Huwag tayong mahiya kay Lord. Napakayaman ni Lord sa Kanya langit at lupa, pati mundo, at nasa ilalim ng mundo sa Kanya. Mahal tayo ni Lord. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoong tagapagligtas. Bakit hindi ibibigay sa atin ang pangangailangan po natin? Pero always remember the needs and the wants. Malaki po pagkakaiba ng needs and wants po. Always remember that. Now, sa Bible din po, meron din concept about investing. Hindi lang po yung spiritual po. Pero, sa Bible, does not specifically state that we should invest. Pero, hindi rin nagsasabi na bawal ka mag-invest. Mababasa po natin sa Proverbs 31:6. Ito po yung para sa mga nanay po. She goes to inspect a field and buys it, and with her earnings, she plants a vineyard. Tiningin niya yung lupa, kumita siya, ininvest niya, bumili ulit siya ng panibagong lupain po. So yung concept po ng investment po yan. Papalaguin mo yung pera para makabili ka ng bagong mong asset po para lumaki po yun. Now, our role as a steward, we are responsible for managing what God has entrusted to us for His benefit po.
Makikita po natin ito sa Matthew 25:40 to 30, yung parable po ng tatlong servants. Hindi ko na po nilagay dyan kasi masyadong mahaba po dyan. Meron pong tatlong characteristic dyan. Each one of us have varying abilities to manage what God has given us. Doing nothing is poor stewardship. Pag pinabayaan po natin yung mga talents natin, mga skill natin, mabubulong po yan, that's poor stewardship po. We will be held accountable for how we manage the asset entrusted to us. So makikita po na sa parable na yon, yung binigyan ng amo ng 5, naging 10. Yung 2, na doble, naging 4. Yung isa, hindi niya ginamit, binaon lamang niya, nasayang po. At napagalita po yung isa, binigay doon sa mas malaki ang kanyang yung in-entrust sa kanya. So kung meron po tayong kakayahan, huwag mo natin sayangin yan. Gamitin po natin, una-una para po sa kingdom po niya, at ikalawa po, para lumago po yung kita po natin. Now, in our preparation for emergencies sa retirement, kailangan maging prepared din po tayo. Kaya po may tinatawag tayo dyan emergency fund, which is equivalent po ng more or less 6 to 12 months of our monthly expenses po. Para whatever happens po, meron tayong gagamitin para sa emergency po. Now, emergencies are not predictable. It can happen to anyone at any point in time. Ang tanong ko sa inyo, pag po ba nagpaaral tayo ng anak at magka-college na, emergency po ba yun? Okay? Pag po ba nabuntis yung ang anak natin, manganganak siya after 9 months, emergency po ba yun? Pero ang tingin na Pilipino, emergency yun. Uutang ako, magkakalis ng anak ko. Pare, utang ako sa'yo, magkakalis ng anak ko. Sayang, matalino naman. Pwede mo sabihin, bakit ka magpapautang? Eh, meron kang ilang years na bago inintay, bago mag-college siya. Hindi ka nag-prepare. Pag manganganak na ang anak ko next month, mangungutang ako pa anak. Eh, bakit ka mangungutang ngayon? May preparation ka 1 to 8 months. Hindi po emergency. Ang emergency is nasira ka na sasakyan, nagbutas yung bubong ng bahay mo, meron na hospital sa inyo, yun ang mga emergency. So dapat tinuturo sa atin ng Bible, mag-allocate tayo ng certain funds para sa emergency po. Sabi nga dito, Proverbs 6:6 to 8, take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter. Biblical po ang pagsisave po para sa future po at para sa emergency po. Now, sabi nga po dito ni Randy Alcorn, let us all be wise. The wise anticipate the future needs while the foolish consume their resources not considering the futures. Huwag tayong gastos ng gastos, parang enjoy lang. Mag-save tayo para sa future po natin. Diba, example po natin dito yung Genesis 41 to 47, si Joseph. Kasi alam niya magkakaroon ng famine eh. Binigyan siya ni Lord ng warning na. Nasa sa kanya naman desisyon kung siya ay mag-iipon o hindi. Pero ginamit niya ang wisdom na binigay ni Lord sa kanya. Nag-ipon siya. At anong nangyari? Ang mga kamag-anak niya, mga manalis buhay na dala niya sa Egypt. At mula kay Joseph, nagsimula ang bayan ng Israel. So may kadahilanan po, may biblical purpose po ang pag-iipon po para sa future po, para sa emergency. And retirement. Retirement in Bible, wala pong specific yan. Tanda po natin. Ang sinabi lang sa Bible na magre-retire ay ang mga Levites. Nakalagay po sa Numbers 8:24 to 25. This is the rule to the Levites must follow. They must begin serving in the tabernacle at the age of 25 and they must retire at the age of 50. Other than that, wala nang binanggit sa Bible na retirement sa trabaho. Doon na sa mga Levites. So, pag tinignan natin, pag sinabi natin retirement, ang common thinking natin dyan, titigil na ako sa pagtatrabaho. Pero kung tingnan natin ang retirement. Retire. Re means repeat. Tire, bagong gulong. Nire-replenish ka na. Nire-ready ka ni Lord. Maaari physically hindi mo na magagawa yung mga dati mong ginagawa. Pero pag once na mag-retire ka,
retreat sa mga gulong, ready ka na naman. Merong hinahanda si Lord na bago mong gagawin. Hindi yung hihila-hilata ka na. Hindi. Ang retirement kasi, preparation for something lighter compared sa na dati mong ginagawa na mabigat. At pag retired ka na, mas makapagsisilbi ka na maayos ni Lord. Sabi nga, retirement is a phase in our life where you can use your gifts, skills, and abilities to glorify God differently than when you were working full-time. Dati kasi pag full-time ka, limitado yung pagsaserve mo sa Kanya. Pero once retire ka na, hindi na nangangulugan, titigil ka rin sa pagkanta, sa pag-preach, sa pagtugtog, hindi. Diretso ko pa rin. Pero mas marami ka namang oras na ibibigay sa Kanya. Kasi wala na yung trabaho mo eh. Wala na yung dati mong trabaho. Pero malakas ka pa rin. Magagamit mo pa rin katawan mo sa pagkuhan mo, sa pagsaserve sa Kanya. Sabi nga sa Proverbs 21:20, the wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. So kung titignan natin din sa pagre-retire po natin, kailangan ready rin po tayo. Kasi sooner or later, darating po tayo doon. Sabi nga po dito is, retirement is the longest vacation that we will have. We have to be prepared for it. Pinamahabang bakasyon yan. Lalo na dito sa bansa natin, 65 retired age na yan. Hanggang makarating ka na 90, pagpalay ka ni Lord, habang vacation yan. Pero tanong, ready ka ba? Nakapag-ipon ka ba? Meron ka bang investment? Meron ka bang pagkakakitaan? So habang malakas po tayo, let us prepare for our retirement. Sabi nga po sa isang turo sa ni Randall Johnson sa pag-retire mo, sa pag-ipon ng mga retirement mo, yung sa pagtanggap mo ng unang payslip mo, dapat meron ka ng allocated doon para sa retirement mo. Huwag mong hihintayin yung darating yung gratuity mo. Kasi sandali lang ang pera ko. Dapat ready po tayo. At isa pong katanungan sa ating mga medyo mature na. Pag tayo nag-retire na, ano ang gusto nyo sa pagtanda nyo? Yung pinag-aagawan kayo o pinagtatabuyan kayo? Namili po kayo. Yan po kasi ang reality ng buhay. Marami na po tayo nakita balitang ganyan. Umuwi galing sa abroad, walang dalang pera, pinalayas. Dati po kasi nang ako yung nag-aral bilang caregiver, meron po pagkakataon ng OJT kami dyan sa Home for the Aged sa Cavite po. Meron po akong nakausap ng matanda. Principal siya sa isang school. Pero nado siya sa Home for the Aged. Ay ko, nanay, ba't ka narito? Ano nangyari? Kasi yung mga anak ko pinadala ko rito. Retired na ako. Wala na ako may bigay sa kanila. Masakit yun. Principal siya. Pero dinala siya ng mga anak niya sa Home for the Aged. Kasi wala na siya may bigay. Yeah, it's a warning for all of us. Habang malakas po tayo, ang pag-iipon po, pag-allocate po ng pondo para sa future natin are all biblical po. Sabi nga po natin dito sa didiscuss natin, unang-una, we are stewards of wealth. We have to avoid debt and live within our means. We have to give generously and wisely. And we have to plan for our future po. Sabi nga po ni Randall Johnson, if you can control your money, making more won't help. Walang say-say po yan. Mamamatay na po tayo sa pagtatrabaho kung hindi tayo marunong mag-ipon po. Always remember, lahat ng perang dumadaan sa kamay natin ay galing kay Lord yan. Sabi nga po ni Pastor John Hagee, since my money is God's money, every spending decision I make is a spiritual decision. Lahat po yan. Kaya hindi po basta-basta basta mag-ipon ka na ng pera. Kasi nangyari na po sa akin yan. OFW ako, padala ko ng padala. Akala ko pag-iipon ako, okay na. Pero natutunan ko po, hindi lahat basta lang okay na sa ipon.
Kailangan alamin mo bakit ka nag-iipon, anong purpose ng pag-iipon mo. Paano mo i-handle the resources na binigay sa inyo, pinagkatiwala sa inyo. Palaguin natin, palakihin po natin. With the concept of the biblical principles po. Sabi nga po, God owns everything. Wala tayong pag-aari. As God owns everything po, we are just stewards. And we have to be a responsible steward of God's will. Amen? Amen. Let's pray po. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful opportunity, Lord God, to talk about financial planning, Panginoon. Lord, maraming salamat. So, oras na ito, nawa po, Lord God, may sa puso po namin ito, may apply po namin, at maging prepared po kami sa aming mga future, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God. Teach us, Lord God, on how to manage our wealth and how to give glory to your name with our wealth, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sumukay
Son and Heavenly Father. Muli Panginoon, maraming salamat po sa maayos at mapagumpay na nalampahan sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong dahil sinamahan mo kay Panginoon sa umagang ito. I celebrate, Panginoon, ang araw nito, Panginoon, dahil sa iyong kanilang pag-ibig, sa sangkatauhan at pagliligtas mo sa pamamagitan ng itong araw, Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng iyong mga anak na patuloy na sumasamba at binigay ang kanilang oras at panahon upang ikaw ay aming sambahin, pagparihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na naihayag sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nagmamayari ng lahat ng aming mga pinatangkilik, lahat ng aming mga possession, Panginoon, ay nagagaling po sa inyo at nakabuluhan pa naman na, Panginoon, na dapat namin i-manage ito wisely at ganun din na maging generous sa aming mga kapwa at higit sa lahat ay maging generous po sa pagbibigay upang mapalawak lalo ang iyong kingdom dito sa mga Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapala sa aming mga trabaho, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga negosyo. Pagin ng Diyos, nagpapiligan na iyong nananalangin ng iyong patnubay sa bawat isa, ganun din Panginoon sa aming mga kapatid na iyong pinagdalo sa pananabahagi ito. Kasama nito sila naroon, Panginoon, ay iyong din sila pagpalain at ingatan sa kanilang buhay. Panginoon, sa aming pansamantalang pagkiwaiwalay ay nais namin ibigin ang iyong patuloy na pag-iilang. Patuloy na papala po sa bawat isa. Na ano man namin maging dahil namin sa araw na ito ay naway mapagtumpayan namin sa Panginoon ng iyong tulong, Panginoon. And Lord, naway ang mga salita mo ay maging gabay namin at maibahagi din namin, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakikilala sa iyo. Maraming salamat at ibinabalik namin, Panginoon, ang papuri at pasasalamat po sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoon sa aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Sabihin po natin ang magpapalo ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Banal na Espiritu ay mapasin nawa ngayon at magpakailanman. Amen.